Ano po ang isasagot nyo kapag may nagtanong po sa inyo kung bakit uma-attend kayo sa isang local church? Alam niyo po ba kung bakit kayo member do'n? Alam niyo po ba yung mga tungkuling dapat niyong gampanan bilang miyembro? May kilala po ba kayong employee ng isang company tapos hindi niya alam kung ano yung dapat niyang gawin sa loob ng company na yon? Alam niya po yung schedule ng operations, pero di niya sigurado kung dapat ba siyang pumasok everyday and kung tuwing kailan siya dapat pumasok. Madalas, nakatambay lang siya sa cafeteria o kaya dun sa guests area. And kapag tinanong mo siya, di niya rin alam kung ano yung business ng company nila. Obviously, wala pong ganyang naha-hire na empleyado. Pero nakakalungkot po pag may nakita kayong ganyan sa mga local churches. Sinasabi po nilang part sila ng local church na yon, pero hindi nila alam kung ano yung mga tungkulin nila. Kaya madalas umuupo na lang po sila doon na parang bisita. Maaaring meron po kayong mga kilalang ganito na uma-attend sa local church nyo. Maaari din naman pong isa kayo doon sa kanila na uma-attend kayo doon pero hindi nyo po alam kung bakit kayo dumadalo doon or nakasanayan nyo ng pumunta. Kaya samahan niyo po ako at linawin natin kung ano ba ang mga responsibilidad ng isang kabahagi ng local church. Pag-usapan po natin ang apat na tungkulin ng mga Kristiyanong hindi dapat baliwalain. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ang sabi po sa Acts 2 verse 42, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Makikita po sa talatang ito yung mga activities ng early church. Maaring meron po ang local church nyo ng mga yan. Pero paano po ba tinitingnan ang mga ito ng members ng church nyo? Optional lang po ba ang mga ito? Tingnan po natin ang bawat isa sa kanila at layunin ko pong ipakita na responsibility ng bawat miyembro ng local church na gawin ang apat na yan. Responsibility po, hindi optional, hindi good suggestion, kundi tungkuling dapat gampanan. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi lang para sa mga seminarista o Bible scholars. Hindi lang po para sa mga pastor o Bible teachers. Tungkulin po ito ng lahat ng mga mananampalataya. Bago po umalis ang Panginoong Hesus, nag-iwan siya ng utos sa mga alagad at kasama po sa utos na ito ang pagtuturo sa mga magiging alagad o disipulo ng Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ito po yung two sides of the same coin ng discipleship. Kung tungkulin po ng mga nagtuturo na magturo, tungkulin po ng mga tinuturuan na mag-aral. And iba po ang pakikinig sa pag-aaral. Ang pakikinig po ay bahagi ng pag-aaral at posible nga na nakikinig ka pero hindi mo pinag-aaralan yung pinapakinggan mo. And although hindi na po natin kasama yung mga apostol, nakapreserve po yung mga itinuro nila sa scriptures. May sulat po si Matthew, si John, si Peter, si Paul, tsaka si James. At sa isa po sa mga sulat niya, inutos po ni Pedro yung paglago sa pagkakakilala sa Panginoon. And of course, nagagawa po ito sa pag-aaral tungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya po sa 2 Peter 3:18, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa panahon po ngayon, ginagawa ito sa mga churches through Sunday schools, preachings or homilies at Bible studies. Yung ibang churches po may mga discipleship program din. If may iba pa po kayong paraan para gawin ito, i-share nyo po sa amin sa comment section. Maaring maging malaking tulong po ito sa mga ibang local churches. Tandaan po, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay tungkulin po ng lahat ng mananampalataya. Hindi lang po ng iilan sa iglesia. Hindi po ito optional. Pag sinabi pong fellowship, ang nasa isip po ng iba sa atin ay program kung saan may games, may kantahan, may kainan. Well, maaaring part po ang mga yan ng fellowship, pero mas malalim pa po dyan ang fellowship nating mga mananampalataya. Ang fellowship po natin ay hindi lang hanggang program. Pag sinabi po kasing fellowship, you share things in common. Yung sa akin ay sa kapatid at yung sa kapatid ay sa akin. Ngayon, hindi po ito gaya ng communism na sa pilitan ng pagbibigay mo.
Bunga po ito ng utos ng Panginoon sa mga believers. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa John 15 verse 12, "Ito ang aking utos sa inyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo." Hindi po natin masusunod ang utos ng Panginoon na yan kung hindi po tayo makikipag-fellowship sa mga kapatid. Paano po ba ito pinakita ng early church? Ang sabi po sa Acts 2 verse 44 to 46, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Pag may nangangailangan, nagtutulungan po sila. Nagsasalo sa pagkain, at sa iba pa pong paraan nagagawa po ito sa pamamagitan ng pagpapalakasan sa salita ng Diyos, pag-encourage sa pag-aawitan, at marami pa pong iba. Pwedeng-pwede po yung gawin, may program man o wala. Hindi po natin pwedeng ilayo ang sarili natin sa mga kapatid kung gagampanan natin ang tungkulin ng pakikipag-fellowship. May magandang utos po sa atin sa Hebrews 10 verse 24 to 25. Ang sabi po, "At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw." Makikita niyo po sa mga talatang yan na ang pakikibahagi o pakikipag-fellowship po sa ibang mga mananampalataya ay hindi option, kundi dapat gawin ng bawat mananampalataya. Isa pa pong dahilan kung bakit tungkulin nating makipag-fellowship ay dahil po dun sa spiritual gifts na binigay ng Diyos o ng Holy Spirit sa bawat mananampalataya. Ang spiritual gifts po na ito ay hindi for personal or private use. Really? Binigay po ito sa atin para magamit natin para sa mga kapatid. Ang sabi po sa 1 Peter 4 verse 10, "Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos." Sabi din po sa 1 Corinthians 12 verse 7, "A spiritual gift is given to each of us so we can help each other." Kung kayo po ay mananampalataya, imposibleng wala kayong spiritual gift. Ang tanong po, ginagamit niyo po ba yan para tulungan ang mga kasama niyo sa katawan ni Kristo? Tandaan po, ang pakikibahagi sa fellowship ay tungkulin ng lahat ng mananampalataya. Hindi lang po ng iilan sa iglesia. Hindi rin po ito optional. Ang breaking of bread o Lord's Supper ay hindi po isang request mula sa Panginoon. Are you asking or ordering me? Hindi po siya nakikiusap o nagmamakaawang gawin natin ito. We follow orders, son. Inutos niya po ito sa mga tagasunod niya. Ang sabi po niya sa Luke 22 verse 19, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang pakikibahagi po sa Lord's Supper ay pagganap natin sa tungkulin natin ng pagsamba. Kapag ginagawa po natin ito, inaalala po natin ang Panginoon, nagpupuri tayo sa Kanya at sumasamba ng may pasasalamat, whether sa pamamagitan po ng awitin o ng mga pagbubulay-bulay or meditation tungkol sa Panginoong Hesus or sa pananalangin. Bilang mga paring pinili po ng Panginoon, lahat po tayong mga tinubos niya ay may tungkuling mag-alay ng pagsamba sa Kanya dun sa mga worship services natin. Hindi lang po yung mga song leader or worship teams ang may tungkulin sa araw ng pagsamba. Kung nag-aawitan po tayo, hindi lang po tayo umaawit na parang nagbibidyoke lang. Inaawitan po natin ang Panginoon natin. Kung may nagsasalita po tungkol sa Panginoong Hesus, tinutulungan lang po tayo ng kapatid na ituon natin yung atensyon natin sa pag-alaala sa Panginoon. Guys, just focus, okay? Ang paalala po ni Pedro sa mga pagsamba natin sa 1 Peter 2 verse 5, "Kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual at bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Hesukristo." Mga priests po tayo na nag-aalay ng pagsamba sa Kanya, kasama po ang mga kapatid. Kaya pag may worship services po tayo, may trabaho po tayong dapat gampanan. Kung hindi pa po kayo nakikibahagi sa Lord's Supper or Communion, ang sinusuway niyo po ay ang Panginoon mismo. Tandaan po,
Ang pakikibahagi sa Lord's Supper o Communion ay tungkulin po ng lahat ng mananampalataya. Hindi lang po ng iilan sa iglesia. Hindi rin po ito optional. Ang prayer meeting po ang isa sa madalas na pinoproblema ng maraming church leaders. Ang madalas po na reklamo ay kokonti ang dumadalo dun sa mga pulong panalangin. Where are all the men? Ngayon, hindi po tayo dapat maging mabilis sa paghatol dun sa mga hindi nakakadalo. May mga churches po na face-to-face itong ginagawa, yung iba naman online, yung iba po hybrid at saka hybrid ng face-to-face at saka yung online. And yung iba, pati Sunday, naglalaan po sila ng time for prayer meeting dahil hindi nakakadalo nga yung ibang mga kapatid. Hindi po natin kailangan maging dogmatic sa mga yan. Ang mahalaga po, may panahon po ba tayong manalangin bilang isang iglesia? Ang Panginoong Hesus po mismo nagturo sa mga alagad na manalangin. Ang sabi po sa Luke 18 verse 1, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. And kung titingnan po natin yung buhay ng early church, napakalakas po nila pagdating sa pananalangin. Bago pa man nga po maipanganak yung church, nananalangin na po sila doon sa Acts 1 pa lang. Sabi po doon sa Acts 1:14, silang lahat ay matatag na nagpatuloy na nagkakaisa sa pananalangin at paghiling. Nung naghanap sila ng ipapalit kay Judas, nanalangin sila. Nung pinersecute sila, nanalangin sila. Doon po sa pagpili nila ng mga deacons na aalalay sa mga apostol, nanalangin sila. Sa pagsugo po ng mga missionaries, nanalangin sila. Napakahalaga po ng pananalangin sa buhay ng iglesia. Ang nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, ang pananalangin, opening prayer na lang madalas sa meeting. At mas marami pa tayong ginugugol na oras dun sa mga meeting kaysa sa pananalangin. Kaya minsan, ang dami nating meeting pero konti ang nagagawa natin. Ang bawat mananampalataya po ay inuutusan o may tungkulin na manalangin. Ang sabi po sa Ephesians 6 verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Kung hindi po kayo sumasama sa mga pulong panalangin or kung hindi po kayo nakikiisa sa mga pinapanalangin sa church, hindi nyo po nagagampanan ang tungkulin na ito na ginampanan ng mga sinaunang mananampalataya. That's our job. Tandaan po, ang pananalangin ay tungkulin po ng lahat ng mananampalataya. Hindi lang po ng iilan sa iglesia. Hindi rin po ito optional. Sana po naipakita ko sa inyo ng malinaw na ang 4 na activities na ito ng early church ay hindi optional. Responsibility po ito ng lahat ng mananampalataya. Yan po ang lifestyle actually ng mga members ng sinaunang iglesia. Nakikita niyo po ba sa inyong local churches ang 4 na activities na nabanggit? Maganda po kung oo. Pero ang mas mahalaga pong tanong, gaano po ba kasigasig ang mga members ng local church nyo sa pakikibahagi sa mga church activities na yan? Tinitingnan po ba nila ang mga ito bilang mga tungkulin na dapat nilang gampanan o optional lang? Subscribe for more content.